Magandang araw mga bata! Magandang araw, guro. Manatiling nakatayo at tayo ay manalangin. Amen. Bago umupo, ayusin muna ang upuan at pulutin ang mga kalat at basura sa ibabaw ng iyong upuan. Para malaman natin kung meron lumiban sa ating klase, natandaan ninyo ba ang ating kanta? Opo, guro. Ngayon, kantain natin. Tumingin, tumingin sa kanan kaliwa, isipin, isipin kung sino ang wala. Meron bang nawawala? Wala po, guro. Magaling, ugaliin huwag lumiban sa ating klase. Meron ba kayong takdang alarin? Wala po, guro. Magaling. Ngayon, meron akong alituntunin dito at sabihin ninyo kung ano ang inyong naobserbahan. Ang unang alituntunin ay ano to? Makinig. Tama, makinig kapag nagsasalita si guro o may sasabihin ang ating Mga kaklase. magaling. Para sa pangalawa, ano to? Manahimik. Tama, manahimik habang nagsasalita si guro sa harapan at huwag mag-ingay. At ang pangatlong alituntunin ay kapag ito, Pagtaas ng kamay, guro. tama, ang panghuling alituntunin ay ang pagtaas ng kamay. Itaas ang kamay kung meron kang gustong sabihin o gusto mong lumabas. Noong nakaraang araw, natalakay natin ang panghalip panao. Sino gustong magsabi kung ano ang panghalip panao? Yes, Iris? Guro, ito ay tumutukoy sa mga panghalip na pinapalit sa ngalan ng tao. Halimbawa, kami, siya, ikaw, at sila, guro. Tama! Tama ba si Iris? Opo. Meron akong hinandang tanong upang sukatin kung talagang naunawaan nyo. Handa na ba kayo? Opo, guro. Bago sagutan ang tanong, basahin muna at sabihin ang iyong sagot. Ang unang tanong ay, sino gustong sumubok? Yes, Janet? Blanc ang naglalaro sa bakuran. Ano ang iyong sagot? Kami, guro. Tignan na natin kung tama. Magaling, Janet. At ang pangalawang sagot ay, pangalawang tanong ay, sinong gustong sumubok? Yes, Misha? Ana at Ben ay magkakaibigan. Blanc ay mag-aaral sa parehong paaralan. Guro sila. Maaari nga natin tignan kung tama ang iyong sagot. Tama! Magaling! Para naman sa panghuling tanong, sino may gusto ng tinapay? Ako po, gusto ko po, guro. Tignan na natin kung tama ang iyong sagot. Magaling! Bigyan na natin ng wonderful clap ang ating sarili. Wonderful! Mukhang nakikinig kayo sa ating nakaraang talakayin. Ngayon, mga bata, tayo ay kakanta. Handa na ba kayo? Oo, guro. Bago pa man yan, ako muna ang kakanta, tayo lahat, at kayo ang kakanta. So, ang ating kakantahin ngayon ay pinamagatang akin, iyo, kanya, o amin, atin, at iba pa. Ang tono ng ating
sabay-sabay. 1, 2, 3. Akin ang lapis ko, iyo ang bola mo, kanya ang aklat niya, panghalip paari. Amin ang silid-aralan, atin ang laruan, inyo ang basket mo, panghalip paari. Magaling mga bata! Nag-enjoy ba kayo? Opo! Base sa ating kinanta, ano ang iyong napansin? Yes, Iris? Guro, meron pong mga salita na akin, iyo, kanya, amin, at atin. Magaling! Alam niyo ba ang mga tawag sa mga salitang yan? Hindi po. Ito ay tinatawag na panghalip paari. Bago iyan, aking munang iprepresenta ang aking layunin. Una, natutukoy ng mga mag-aaral ang mga salitang nagpapakita ng pagmamay-ari sa pangusap. Pangalawa, na ipapakita ng mga mag-aaral ang tamang paggamit ng panghalip-paari sa konteksto. At ang pangatlo, nakakabuo ng sariling pangusap na nagpapakita ng pagmamay-ari. Ngayon, upang malaman natin ang wastong pamagat ng ating talakayin, meron akong mystery box dito na tinatawag na Lost and Found Box. Tukuyin ninyo kung kanino ito magagamit sa loob. Sa inyo ba? Sa akin ba? O sa kanya? Handa na ba kayo? Oo! Ang unang gamit ay ano to? Color pencil! Sino ito? Sa akin po, guro. Kay Misha ba talaga? Opo, guro. Magaling. Kaya ibabalik natin kay Misha itong nawawala niyang gamit. At ang pangalawang gamit ay? Kanino ito? Sa akin Kay po, Iris guro. po. Sa kanya o sa inyo? Sa kanya po, guro. Magaling. Sa'yo ba to, Iris? Yes po, guro. Sa akin po ang kwadernong iyan. Ano ang gagawin natin kung sa kanya ito? Ibabalik po. Ibalik po, teacher. Magaling. At ang panghuling gamit ay? Kanino ito? Sayo po, guro. Sa akin ba talaga? Opo, guro. Paano mo nasabi, Chanel, na sa akin ito? Guro, nakita ko pong hawak-hawak mo yan nung nakaraang araw. Tama. Magaling. Bigyan na natin ng barangay club ang ating sarili. Alam niyo ba ang barangay club? Hindi Oo. May nagsasabi ng opo at may nagsasabi ng hindi. Kaya, gagawin ko muna bago nyo gagawin. Ang barangay club ay, woo! Ganon. So, gagawin natin sa sabay-sabay. Woo! Magaling mga bata. Ayon sa ating aktibidad na ginawa, ano ang inyong napansin? Ano ang mga salita na ginamit natin? Teacher, Yes, Misha? teacher, gumamit ako ng akin. Tama. Ano pa? Yes, Iris? Teacher, gumamit po ako ng salitang iyo. Tama. At ano pa ang mga salitang ginamit mo, Janet? Sa kanya po, guro. Tama. Ang mga salita na inyong ginamit sa ating aktibidad ay tinatawag na panghalip-paari. Basahin na natin. Panghalip paari. Upang matutunan natin kung ano talaga ang panghalip-paari, ang panghalip-paari ay maaari nga natin basahin. Ang Panghalip paari ay mga salitang nagsasaad ng pagmamay-ari o
laptop. Kapag gumamit ako ng panghalip-paari ay sasabihin ko, akin ang laptop kasi pag Mamay-ari mo. magaling, Janet. Halimbawa, sino gusto magbigay ng halimbawa? Yes, Janet? Akin lang ang kwaderno. Bakit ka tumatawa, Janet? Masaya ka ba? Masaya siya, teacher. Bakit ka masaya, Janet? Meron siyang bagong kwaderno kasi teacher na ninapamili siya. Ay, hindi ko po ninakaw, teacher. Magkamukha lang po kasi kami ng kwaderno. Kaya pagkamalan po sa akin po. Oh, narinig mo yun, Iris? Yes, guro. Hindi niya daw ninakaw yun. Masaya si Janet dahil may bago siyang kwaderno. Paano mo sasabihin yun, Janet, kapag gumamit ka ng panghalip-paari? Akin ang kwaderno ko. Magaling. Ano ang panghalip-paari dun? Akin po, guro. Magaling. Sino pa gusto magbigay ng halimbawa? Yes, Misha? Teacher, sa akin ang color pencil na ito. Ano ang iyong ginamit na Teacher, sa akin po. magaling? Para maintindihan niyo pa ng gusto ang panghalip-paari ay meron din akong ginawang halimbawa dito. Ang una ay kanya ang payong. Ano ang panghalip na paari na aking ginamit? Kanya po. Sinong sumubok sa susunod na salita? Basahin bago sabihin ang ano. Amin ang bahay. Ano ang panghalip-paari dun? Guro, amin po. Magaling, Iris. At ang pangatlong salita ay atin ang paaralan. At ang pang-apat na salita ay inyo ang bola. Ang mga ginamit na salita na panghalip-paari dito sa halimbawa ay kanya, sabay-sabay ka na rin. Kanya, amin, atin, inyo. Para maintindihan nyo talaga ng wasto ang panghalip-paari at ano ang gamit ng mga salita ay meron akong hinanda dito. Ang mga salita ay akin, amin, atin. Ito ay ginagamit sa nagsasalita o sa kasama ng nagsasalita. At kapag ang iyo at inyo sa kausap, ito ay sasabihin ninyo sa inyong kausap. At ang kanya ay sa ibang tao. Para sa inyong karagdagang kaalaman ay lagi nating isipin kung ano ang mga gamit ng mga salitang ito na ginagamit natin. Ang una ay sa salitang akin ay sa nagsasalita, sa iyo ay sa kausap mo, kanya sa iba, amin sa grupong nagsasalita kasi madami, atin sa lahat kasama o kausap mo, at inyo sa kausap mo o pwede mo din gamitin yan sa karamihan. Naintindihan niyo ba mga bata? Opo! Amen? Hooray! Mukhang naintindihan ninyo ang ating talakayin. Meron akong ipapakitang larawan at gusto kong sabihin ninyo kung ano ito gamit ang panghalip-paari. Ang unang larawan ay base sa inyong larawan natin ito. Familiar ba kayo? Opo, guro. Ano to? Sino gustong sumubok? Yes, I rise. Guro, amin ang silid-aralan na iyan. Dito po sa ating silid-aralan, kaya amin po. Magaling, Iris. Ano ang iyong ginamit na panghalip-paari? Amin po, guro. Tama ba si Iris? Opo!
basketball po sa labas. Magaling! Kasi ang larawan na yan ay ginuhan ko na lang ng letrato kay Coach Ray, yung bola na yan. Ano ang iyong ginamit na panghalipari? Sa kanya po, guro. Magaling. Tama ba si Misha? Opo. At sa huling letrato, ano kaya ang napapansin nyo o kaninong laruan ito? Yes, Janet? Sa kanila po, guro. Kanino? Sa mga bata po. Tama, Janet! Ano ang iyong ginamit na panghalipari? Sa kanila po, guro. Magaling, Janet! Pwede ka na umupo? Mukhang naiintindihan nyo ang ating talakayin. Bigyan na natin ng 3 palakpak ang ating sarili. Meron akong hinanda na group activity. Ito ay tinatawag na kanino ito. Papakating ko kayo sa 3 pangkat. Ang unang pangkat ay si Jade, at pangalawang pangkat ay si Steve, at ang pangatlong pangkat ay si Princess. At panuto ng ang iyong gagawin ay meron akong ipapakita na larawan ng iba't ibang bagay o gamit. Ang gagawin ninyo ay tukuyin kung kanino ang mga bagay na nakikita sa larawan sa pamamagitan ng paggamit ng tamang panghalip. Pagkatapos, bawat grupo ay magpapakita sa harap at magsasabi ng kanilang sagot. Ang unang grupo ay sino ang may-ari. At ang pangalawang grupo ay sabihin mo kanino ito, at ang pangatlong grupo ay ituro mo ito at sabihin. Pumunta na kayo sa inyong grupo. Meron ako, ito ang larawan na aking ipapakita sa unang grupo. Sa pangalawang grupo. Sa pangatlong grupo. Meron lamang kayo 10 minuto para matapos ang iyong aktibidad. Naaalala niyo po ba ang pinag-aralan noong nakaraang araw? Para dahil tapos na ang iyong oras, so ang unang magrepresenta ay ang unang grupo. Sa akin ang lapis na ito. Sa kanya ang crayola ito. Sa amin ang paboran ito. Gumamit ako ng akin, kanya, at amin sa pangusap. Tama ba ang grupo ni Jade? Tama po, guro. Bigyan na natin sila ng 5 palakpak. At ang pangalawang grupo ay grupo nila July. Guro, sa kanya ang mayong na ito, sa akin ang sapatos na ito, at sa amin ang lumbong na yan. Kumamit po ako ng sa kanya, sa payong, sa akin ay aking dito sa sapatos, and sa lumbong ay sa amin. Tama! Bigyan na natin ng 5 palakpak ang pangalawang grupo. At ang panghuling grupo ay
So, dito sa unang larawan ay ang ruler. Ang ruler. Sa amin ang ruler na ito. So, gumamit ako ng amin. Sa ikalawang litrato naman ay sa amin ang mga libro ito. At ang ginamit namin doon ay ang sa amin. At sa akin ang sharpener ito. Sa ikatlong litrato. Magaling. Bigyan din natin ng 5 palakpak ang pahuling grupo. Tandaan mga bata, ang mga salitang akin, iyo, kanya, amin, atin, inyo ay ginagamit natin kapag gusto natin ipakita ang pagmamay-ari ng isang bagay. Ngayon, pag-uusapan naman natin kung paano natin magagamit ang panghalip-paari sa araw-araw nating buhay. Meron akong ginawang sitwasyon dito at iyong sasagutin gamit ang panghalip-paari. Unang sitwasyon ay nakita mo ang papel ng kaklase mo sa upuan. Ano ang masasabi mo? Sino gustong sumubok? July? Guro, sa kanya ang papel na yun. Tama. Ang nagamit na panghalip-paari ay Kanya. magaling. At ang pangalawang sitwasyon ay may bago kang libro, lumapit ang kaklase mo at gusto makipaglaro. Ano ang sasabihin mo? Jade? Akin po ang bola, pero pwede ko pong ipahiran. Ano ang ginamit mong panghalip-paari? Akin guro. Magaling. Bigyan na natin ng 5 palakpak ang ating sarili. Ngayon naman, gusto kong makita kung paano ninyo talaga naunawaan ang ating paksa. Meron akong hinandang pangungusap dito at kukumpletawin ninyo. Sino gustong sumubok na sagutin? July? Ang panghalip-paari ay tumutukoy sa pagmamay-ari at ito ay ginagamitan ng mga salitang kanya, akin na sumisimbolo ng pagmamay-ari ng isang tao. Magaling. July, bigyan na natin ng 5 palakpak si July.